Visit jilworldwide.org and find helpful materials for your Christian growth. Find a JIL church near you. Watch timely teachings from JIL pastors. Watch JIL services live from the convenience of your home through your desktop, PC, tablet, or smartphone. Watch video podcasts from none other than the spiritual director and international president of the Jesus is Lord Church Worldwide, Brother Eddie C. Villanueva. Read motivational articles and devotional materials, freebies, and downloadables. Witness the latest happenings on JIL churches worldwide through OmniScoop. Support the ministry by placing your business ads. And a lot more. For more information, log on to jilworldwide.org now. Sasalita, ay luwalhatiin ka. Let me share with you this morning a short message as I conclude with our series. Pinamagatan ko po itong The Winning Attitude. Pakisabi po, The Winning Attitude. At ang ating key scriptures ay manggagaling po sa Book of Numbers chapter 13 and chapter 14. Madalas po ay tinatanong po ako, ang sabi ng iba, bakit kailangan nating basahin ang lumang tipan? Tayo naman ay nasa bagong tipan. Sasagutin ko muna po yung tanong na yon. Ano po? Para maintindihan natin, bakit we are in the New Testament and yet, nag-aaral pa tayo ng mga nasa lumang tipan. 2 talata po ang tatandaan nyo para maintindihan. Una, 1 Corinthians 10:11. Nang sabi po ng salita ng Diyos, now all these things happen unto them for examples. Dito po, as examples. Pakisabi po, examples. So yung mga karanasan sa lumang tipan ng mga Israelita, pinahintulutan ng Diyos para matuto po tayo at maging halimbawa. Say amen. Another verse, Romans 15 verse 4. At ang sabi po ni Apostol Pablo, for whatever things were written before were written for our learning. Pakisabi po, our learning. So yung mga nasulat pong yan, kahit matagal na pong nasulat sa lumang tipan, hindi po nawawala ng saysay, sapagkat meron po tayong matututuhan. Ngayon pong umaga ay ating babaybayin, tatangkain po nating tingnan ang kwento ng Numbers 13 and 14, and I do believe with all of my heart that the account from Numbers 13 and 14 ay very familiar na po tayo. Malapit na po sa lupang pangako ang mga Israelita. Isang pangako ng Diyos sa mga Israelita ang lupang pangako. And they were almost there. Nandun na sila. But they decided na magpadala po ng 12 spies. 12 spies. 12 tiktik. At sila po'y maniniktik, pag-aaralan po nila yung lugar ng 40 days.
At pagkatapos po ng 40 days, tingnan po natin ang ating Bible, ay tatlong bagay. Number 1, initial observations. The spies discovered that the land was indeed all that God promised to be. Saan natin mababasa? Sa verse 27. Tingnan po natin. Numbers chapter 13, 27. They gave Moses this account. We went into the land to which you sent us. It does flow with milk and honey. Sa ibang salin, sa New King James, tingnan po natin sandali. Importanteng talata po eh. Sabi po rito, we went to the land where you sent us. It truly flows with milk and honey. Sabi po, totoo na bumabalong yung milk and honey. Pakisabi po, milk and honey. So ibig sabihin, nung kanilang pag-aralan, lahat ng sinabi ng Diyos patungkol po doon ay totoo. Ay totoo naman po, basta ang Diyos ay nangako, totoo. Say amen. Pero meron pong malungkot na kwento. Meron pong 2 reports. Pakisabi po, 2 reports. Nagkaroon ng 2 pagbibigay ng reports. Iisang lugar ang nakita, pero 2 yung report. Una yung evil report. Ano po yung evil report? Tingnan po natin sa verse 32. The evil report, they gave the children of Israel a bad report. Sa ibang salin, sa NIV, evil report of the land which they spied out. Sabi nila, the land through which we have gone as spies is a land that devours its inhabitants. And all the people whom we saw in it are men of great stature. Ang ilang inireport, hindi kagandahan. Sabi nila, nako, ang lalaki ng mga nakatira doon, ay lalamunin lang nila tayo pag pumunta tayo doon. So yun po yung naging report. Tumingin po kayo. Yun ang problema ko minsan eh. Ang kahinaan natin, yung unang marinig agad natin, pinaniniwalaan natin. Are you there? Yun ang problema. Yung faithless report, minsan, yun ang mapanganib eh. Minsan, nararahuyo tayo, nadadataya tayo ng iba. Kung sino yung narinig agad natin, pinaniwalaan natin, at the end of the day, sabi natin, dapat hindi agad ako naniwala eh. Gising po ba kayo? Kaya talagang importante, pakinggan nyo muna. Aralin. Huwag agad mag-conclude ang hindi mo naririnig. Kasi mapanganib po eh. The good report. Tingnan po natin naman yung good report. Verse 30. Yung 10 po, nagbigay ng evil report. Yung 2, sino po yung 2? Caleb and Joshua. Sabi po, then Caleb quieted the people before Moses and said, basahin po natin yung sinabi ni Caleb, sabay-sabay. 1, 2, 3. And take, for we are well able to overcome it. You see? 2 po yung report. Ang report ni Caleb at Joshua, we will overcome it. Kayang-kaya natin kuhanin yung lupang pangako na ipinangako ng Diyos. 2 report, the evil report and the good report. Saan po kaya nanggaling yun? Tumingin po kayo. Nanggaling po yun sa attitude ng puso ng mga nag-report. Naalala ko po kasi yung paborito kong kwento many years ago na may isang kumpanya na nagpadala po ng mga salesman doon po sa isang bansa. And when they arrived, na yung pong unang salesman, he was dismayed to see that the people living in that country, halos karamihan po nakatapak. Hindi nagsasapatos. Kaya tumawag po itong salesman sa opisina at sabi, no prospect for sales. People don't wear shoes here. So, naghanda na po siyang sumakay sa panibagong eroplano pa uwi. Nasiraan na ho agad ng loob kasi hindi nagsasapatos yung tao. Pagkalipas ng ilang buwan, nagpadala na naman yung kumpanya ng another salesman. At nung yung salesman nandun na sa bansang iyon, nakita niya yung mga tao hindi nagsasapatos. Excited siya, ang sabi ng salesman, wow, what a great potential. Kung tuturuan ko silang magsapatos, ang dami kong mabibentahan. You see? Attitude. Say, attitude. Pwede pong tingnan natin ang isang bagay. Pag ang attitude natin negatibo, di po ba ang taong negatibo walang nakikita at hinahanap kundi negatibo? When you are negative, when you see things, ang makikita mo pangit. Aminin po natin, hindi tayo lahat pinanganak na ang hinahanap maganda. Pangit ang nakikita mo, bakit? Baka mamaya pangit lang ang hinahanap mo. Yung iba naman, lahat ng nakita maganda.
Bakit? Sapagkat sa puso niya, maganda ang intensyon, ang lamat ng puso. It has something to do with attitude. 2 attitudes na pag-aaralan natin. 1, pakisabi po, the defeating attitude. Yun po yung unang pag-uusapan natin. Anong attitude ang nagdadala ng pagkatalo sa ating buhay? Minsan, may mga attitude po tayo, defeating attitude. Pag mayroon po tayo nun, baka ala po tayong marating. Pangalawang attitude po sa kwento, the winning attitude. Say it, winning attitude. I pray na sa pag-aaral po natin ito, paglabas natin lahat ng defeating attitude, mabunot natin sa isip at puso natin. I pray na sa service na ito, maitatanim po sa atin yung winning attitude. Say it, winning attitude. At yun po ang gusto ng Diyos na mayroon tayo. Yung pong mga may winning attitude, yan po ang tunay na binibless ng Diyos at yan po nakakakilos ang Diyos sa buhay nila. So tingnan po natin, 3 puntos po, pag-aaralan natin, ano yung defeating attitude from the story, 2, the winning attitude, and 3, paano po tayo magkakaroon ng winning attitude. Pag-usapan natin the defeating attitudes. Tingnan po natin, 1, pakisabi po, doubt. Tingnan niyo po yung verse 31. Yan po ang number 1 defeating attitude. Kapag hinalaw natin sa ating kaisipan at puso na pumasok, pakisabi po, pag-aalinlangan, matatalo ka po. Sabi po, we were not able. Pakisabi po, we are not able. Tanong, tingin po kayo, nagsimula na po ba ang laban? Hindi pa naman parang chess yan Inaayos pa lang yung mga pyesa at tinignan mo, sabi mo, talo na ako. Hindi pa nga sumusulong Doubt. Pag may doubt po sa puso natin, lahat naman po tayo nagkaroon na ng duda. Sino po rito? Minsan dumating na yung panahon, kayo nagduda talaga. Taas po ang kamay. Yung magiging honest, lahat naman tayo siguro may panahon na nagdududa. Sa Bible may tinatawag na momentary doubt. Say it, momentary doubt. Marami po sa Bible na momentary doubt. Si Abraham may momentary doubt. Maski po si Thomas may momentary doubt. Sabi niya, hanggang di ko na ipapasok yung daliri ko sa butas ng kamay, di ako maniniwala. Ang problema po dito sa mga Israelita, ito po'y attitude of doubt. Naging attitude na Tingnan po natin, Numbers 14:11. Bakit po? Sapagkat ang dami na po ng Diyos na ginawa ng himala. Gising po ba kayo? Pag binasa niyo po from Exodus, ang daming ginawa na ng Diyos na himala, nakita ng mata nila. Ginawang dugo ang tubig, nagpapaulan ng Diyos ng tinapay, nagpapabukal ng tubig sa wilderness. Gising po kayo? Hinati ng Diyos yung dagat na pula. Hindi po ba sapat yun para maniwala silang kasama nila ang Diyos? Are you there? Pero tingnan niyo po ang reaksyon ng Diyos. Kaya sabi ng Diyos, how long will these people reject me? Basahin po natin yung kadugtong. How long will they not? They will not believe me. May kadugtong po. Tingnan niyo po yung verse. With all which I have among them. Sabi ng Lord, hanggang kailan kayo mag-aalinlangan? Nakita niyo na yung mga ginawa kong himala. Ano po ba ang nagagawa ng doubt? Kapag may doubt po tayo, doubt blinds the Israelites in God's greatness and magnifies their weakness. Pag pumasok po yung duda, nakakalimutan mo na yung mga nakaraang ginawa ng Diyos sa'yo. Nag-supply siya, pinagaling ka, iningatan ka. Pag pumasok po yung doubt, nakapokus ka dun sa problema mo Why? Binubulag ka na yung doubt. Pag may doubt po sa puso natin, are you there? Doubt caused them to question their ability to take the land. Pag nagdududa ka, lalo na nagdududa ka sa kakayanan mo, parang talo ka na. Bakit? Sasabihin mo, hindi ko kaya. Doubt caused them to question, pakisabi po, God's ability. Pakiulit po, God's ability. Nakalimutan nilang sinasamahan sila ng Diyos. Yun po yung unang defeating attitude. Tanungin niyo yung sarili mo, meron ba ako niyan? Ang sagot mo, madami. Kung mayroon po, I think it's high time na bunutin natin. Tumingin po kayo kay Pastor Joey, ang doubt, normally, kaisipan po yan. Nalalagay sa isip natin.
Punta po tayo sa pangalawang defeating attitude from the story. Pakisabi po, self-depreciation. Mababang tanaw at pananaw sa sarili. Bakit ko po nasabi? Self-defeating attitude. Sabi nila, we are in our own eyes as grasshoppers. Yung pong tipaklong, nakakita na po kayo, ganun nila tinatanaw yung sarili nila. Kaya hindi nila magawang labanan ng kalaban sapagkat ang tingin niya, siya'y maliit. Grasshoppers mentality. Hindi po kalooban ng Diyos na tayo magkaroon ng ganitong pananaw. Ang prayer ko po ngayong umaga ay tanawin nyo ang inyong sarili sa halaga na itinubos ng Panginoon. Kung talagang hindi tayo mahalaga, ito po ang tanong ko, tumingin po kayo. Bakit tayo tutubusin ng Panginoong Yesus ng kanyang mapupulang dugo? Ang halaga ng isang bagay ay nakabase sa kanyang presyo. Right? Ang presyo ng bawat isa na tinubos ng Panginoon sa kasalanan ay ang kanyang dugo. Ibig sabihin, napakataas ng ating presyo sa harap ng Diyos at iyon po ang tama. Palakpakan po natin ng Panginoon. Say amen! Say amen! Pangatlo po, pangatlong self-defeating attitude. Pag meron po tayo nito, matatalo tayo. Pakisabi po sa katabi, fear. Sabi po ni Joshua, they were afraid. Pakita natin yung buong verse ng Numbers 14. Verse 9, only do not rebel against the Lord, nor fear the people of the land. Tingin po kayo. Alam po ni Joshua na ang dahilan, kaya yun ang sinasabi nila, sila'y natatakot. Sabi po ng mga psychologists, may dalawang takot na nasa puso natin sa pagsilang pa lang. Una, pakisabi sa katabi mo, fear of failing. O fear of failure. Automatic daw po yan. Lahat ng tao may ganung kaisipan. Paano kung mabigo? Paano kung hindi mangyari? Pangalawa, sabi ng mga psychologists, meron tayong fear of noise. Kung may isang bagay na matatakot tayo, yung biglang may puputok at biglang maingay, nag-iiba yung ating reaksyon. Along the way, marami pa daw po tayong na-develop na mga takot. Pero yung fear sa Bible, unang binanggit sa Genesis 3 verse 10. We show the verse. Nang magkasala si Adan at si Eva, ang unang emosyon, sabi po, I heard your voice in the garden and I was afraid. Pagkasabi po, I was afraid. So yung emosyon pong takot, yan po unang naramdaman ni Adan at ni Eva nang mawala sila sa covering at protection ng Diyos. Can you imagine? Maiksi lang po ito. Can you imagine the Israelites stood at the most critical crossroad of their history? Eto na, pakisabi sa katabi mo, Abutanaw. Ayan na yung promised land Ayan na. They waited for this for many years. Ayan na. Magdidesisyon lang sila. Lalakad ba ako sa pananampalataya o matatakot ako? Gising po ba tayo? It's either they move forward or matatakot sila at aatras po sila. May kasabihan po ang mga aliman. Ang sabi nila, fear makes the wolf bigger than he is. Fear makes the wolf bigger than he is. Totoo po. Minsan maliit lang Pero pag may takot ka, lumalaki siya ng lumalaki. When we are afraid, pwede po nating i-interpret ang isang bagay at mag-exaggerate po tayo. Say amen. Say amen. Pwede po tayo mag-exaggerate because we're afraid. Kaya ang tingin nila, naniniwala po kung hindi naman mga higante. Baka naman mga 6'5 lang, mga 7-footer, kansing lalaki ni Shaq O'Neal. Hindi naman higante yun. Pero nung tingnan nila, higante. Why? Tama po pag may takot tayo sa ating puso, ang mga problema na dala natin ay parang ang lalaki. May takot po ba kayo ngayong umaga? Lahat naman tayo may takot. Wag po kayong magsinungaling sa akin. May mga takot tayo, dumadating yan paminsan-minsan. Hindi ba dapat di na tayo natatakot? Yun po ang dapat. Si David nga, ang daming takot Patunayan natin. Psalms 34 verse 4. Sabi ni David,
I sought the Lord and He heard me and delivered me from all my, plural, maraming takot si David. Pero sabi ni David, I sought the Lord and from all my fear. Anong pong takot ang hindi lang natin kayang pagtagumpayan? Sasabihin ko po sa inyo. 1, ang takot na hindi natin kayang pagtagumpayan, yung takot na hindi natin kayang aminin. Pag sinabi mo na, Lord, natatakot ako, ito ang aking takot, ito ang aking pangamba. The moment, inadmit mo, tumingin po kayo, ina-uncover mo na yung takot mo. That is the time na yung takot mong yan, magsisimulang lumiit na at mapagtagumpayan po ninyo. Gusto ko pong itaas nyo lang yung kanang kamay nyo. Father God, today, anumang takot na mayroon sila, I pray that it would be lifted today in Jesus' name. I pray that the spirit of fear, pakisabi po, spirit of fear, to come out in Jesus' name. And I lose the peace of God in my mind and in my heart. Thank you, Lord. Tingnan niyo po, 2 Timothy 1:7. Ang fear po normally ay spirit. Sabi ng 2 Timothy 1:7, God has not given us the spirit, a spirit of... Kanino po galing ang fear? Hindi sa Diyos. Hindi po sa Diyos yan. So pag pumapasok po yung kaisipan yung takot, tatandaan mo hindi ito sa Panginoon. Hindi ako dapat matakot. I pray na bibigyan ako ng Diyos ng kapayapaan na nagmumula sa Kanya. Palapakan niya po natin ang Lord para sa realidad na yan. Pang-apat, mabilis na lang po. And then, pang-apat na defeating attitude, pakisabi po, critical spirit. So, ang nangyari po, nahawang buong kongregasyon, nagrereklamo na sila sa Diyos. The whole congregation was influenced by the terrible murmuring and complaining spirit nung 10. Tingin lang po kay Pastor Joey, bakit powerful yung report ng 10? Kasi po leaders sila eh. Pakisabi po, leaders. Hindi sila ordinaryong lahi ng Israel. Leaders po sila ng bawat tribe eh. Kaya yung sasabihin nila may impluwensya. Pero si Joshua at si Caleb, hindi po sila pumayag. Tingnan po natin yung Numbers 14, verse 8. Sabi ni Caleb, if the Lord delights in us, then He will bring us to this. Sabi ni Caleb, tumahimik kayo. Kung ang Diyos nalulugod sa atin, tataling tayo ng Diyos doon. Tingnan niyo po yung reaksyon ng mga tao. Masyado na pong nalaso ng isip at puso nila. Verse 9, sa halip po na sila ay mag-agree kay Caleb at Joshua, ano pong meron sila? Kumuha po sila ng mga bato at gusto po nilang batuhin at patayin si Joshua at si Caleb. That is verse 10. Yun po ang nangyayari sa atin. Tumingin po kayo kay Pastor Joey. Kapag meron po tayong ganitong spirit, yung mga taong matapang na gustong gawin ng Diyos, sa halip na umayon tayo, we criticize them. Are you there? Sa halip na sabihin, oo nga. This is the problem. Pagka nagkaroon tayo ng defeating attitude, yung mga taong matapang ang faith, sa halip na hangaan natin, we criticize them. Last but not the least, sa defeating attitude, bago po tayo pumunta, nagkaroon po sila ng rebellion o rebellious spirit. Masakit po para sa Diyos nung marinig na ang sabi nila, let us make a captain and return to Egypt. Pakisabi po, rebellion. Pastor Joey, bakit rebellion? Kasi ang kalooban ng Diyos, kuhanin nila ang lupang pangako. Are you there? Are you there? Kapag kami maliwanag na word po ang Diyos sa iyo at ayaw mong sundin, tumingin po kayo. Hindi po basta pagsuway yun. Rebellion po ang interpretasyon ng Diyos doon. Kaya kung minsan, pag ginagamit yung salitang rebellion, ayaw natin. Sasabihin mo, hindi naman ako rebelde. Sumusuway lang ako. Ang pagsuway ay another meaning ng rebellion. Ang ibig sabihin ng pagsunod ay pagpapasakop. Say amen. Ang ibig sabihin ng pagsuway, ayaw mong magpasakop.
ayaw mong sumunod. Pag hindi ka sumusunod sa magulang mo, akala mo di ka lang sumusunod. In effect, nagre-rebelde ka. Yun po yung ibig sabihin ng rebellion. Ako po yung matagal na ring pastor. Kung may isang dahilan, kaya gustong-gusto po, tumingin po tayong mabuti. Kaya po gusto ni Satanas na sumuway tayo sa Diyos at gawin natin yung mali. Sapagkat, halimbawa, ito po yung square na to, hindi rito po ako. Ito po yung kalooban ng Diyos. Hanggat hindi po ako lumalabas dyan, hindi ako basta matatas ni Satan. The devil is not too powerful to penetrate the covering of God. Alam ni Satan yun. Tingnan po natin, Job chapter 1 verse 10. Hindi matouch ni Satan ang pamilya ni Job. Alam ni Satan? Sabi po ng Panginoon, sabi ng Bible, have you not made a hedge around him and around his household and around all that he has on every side? Dahil po may proteksyon ng Diyos, hindi po mahipo ni Satanas ang pamilya ni Job. Are you listening? Kailan niya nahipo? Nung tanggalin ng Diyos. Please, tingin po kayo. Pag kayo po'y nabubuhay sa pagsunod sa Diyos, hindi ka basta pwedeng hipuin ng kaaway. Please, baka ma-miss niyo po ito. Pero sa sandaling matukso niya tayong lumabas dito sa kalooban ng Diyos. Inilabas ko yung isang kapa ako sa guhit na to. Bukas na po ba ako sa target ng kaaway? Say amen? That is. The strategy of Satan is to entice us to leave our safe place. Ano ang safe place, Pastor? The will of God. Hanggat ikaw ay nabubuhay sa sentro ng kalooban ng Diyos, ang proteksyon ng Diyos nasa iyo. At kung sakaling pahintulutan ng Diyos na dumanas ka ng problema sa kalooban ng Diyos, wala tayong problema kasi alam nating nasa kalooban tayo ng Diyos. Say amen. Punta po tayo sa second part of my simple sermon. 1, let me talk about the winning attitude. Say it, winning attitude. I love the winning attitude of Joshua and Caleb. Pakisabi po, faith. Wow, I love this. Sabi nila, we are able to overcome. Pakisabi sa katabi mo, we are able to overcome. We are well able to overcome. Faith, pakisabi sa katabi mo, that is faith. Faith po yun eh. They believe in themselves. Kasi we were able. They believe in their fellow Israelites. They believe in their God. Naniniwala sila na pagkasama nila ang Diyos, magtatagumpay po sila eh. Tama po ba? We need to realize faith. We realize that our God is bigger and more powerful than we can ever imagine. Naniniwala tayo na ang Diyos natin ay makapangyarihan. Kaya, Joel, kaya gustong-gusto ko po yung awit na to eh. It's about faith. Sabi po ng awit, God will make a... Galing nyo. That is faith, right? Is that faith? Pakilakasan po. Hindi ko po alam kung anong kalagayan nyo ngayon. The winning attitude is this. Pakisabi sa katabi, we have God on our side. That is faith. Si David, meron siyang faith. Paglaban niya kay Goliath, sabi niya, nagtitiwala ka sa iyong armas, pero ako, I will defeat you in the name of the Lord, my God. Pakisabi po, faith. Siguro, dami na ho nating narinig na teaching about faith. Si Kuya Ed, yan po ang tinuturo sa amin eh. It's about faith. Laging tinuturuan niyang manampalataya, maniwala sa Diyos. Pangalawa po, winning attitude. I hope, gising pa po kayo. Say amen. Pakisabi po, confidence. Ang sabi po ni Caleb at ni Joshua, basahin po natin yung 14 verse 9, sabi po ni Caleb,
The people are bread for us. Their defense is departed from them. The Lord is with us. Pakisabi sa katabi mo, the Lord is with us. Dalawang bagay po, tumingin po kayo. May nagbibigay po sa atin ng kumpiyansa. Una, yung kumpiyansang alam mong sinasamahan ka ng Diyos. Di po ba? Ako po, minsan kahit anong takot at pangamba, pag naramdaman ko po yung presensya ng Diyos, pumapayapa po yung puso ko. It gives me the confidence. Malakas na malakas po ang loob ko pag alam kong ito ang kalooban ng Diyos. This is God's will. I'll do this. It is God's will for them. Tumingin po kayo, yung promised land, hindi po kaisipan ng mga Israelita. Yung po'y nanggaling sa Diyos. Pangako po yun ng Diyos sa kanila. What gives us the confidence? The will of God. To have confidence sa mga bagay na gagawin nyo, go back to the Word of God. And ask God, Lord, to speak to my heart, Lord. Speak to my heart. Ipahayag mo sa akin kung ito talaga ang gusto mo. Kung hindi naman, Lord, gagawin ko yung gusto mo. Masarap po yung nasa center ka ng will ng Diyos. Number 3. Pakisabi po, number 3, courage. This is a winning attitude. Gustong-gusto ko po si Joshua. Sabi ni Joshua, huwag kayong matakot sa kanila. He was not afraid. Nakita ni Joshua yung sinasabi nilang mga higante. Tumingin po kayo. Pero hindi nag-express ng takot si Caleb at si Joshua. They didn't express any fear. Rather, they encouraged the people to put their faith in God. Meron silang courage. Importante po yun eh. The courage to do what is right. Number 4. Pakisabi sa katabi mo, action. Pakisabi sa katabi mo, let us go up at once and possess it. That is action. This is positive attitude. Action. Sabi nila, let's go. Let us possess the land. Positive attitude po yun eh. May action. Bakit? Narinig mo na yung direksyon ng Diyos eh. Maghihintay ka pa ba at sasabihin mong, hintayin ko, hintayin ko. Not, most of the time, tumingin po kayo, iba ang Diyos. Please, please, please. Pag alam nyo na po ang kalooban ng Diyos, you need to act. Alam nyo, nung matuyo po yung Ilog Jordan, alam nyo kung kailan? Nung ibaba ng mga priest ang paa nila sa ilog. Nagsimula pang matuyo. When you act by faith, then you will see God perform miracles. Ang sabi ng Panginoon sa John 11, tanggalin yung takip ng libingan. Ang sabi ni Martha, Lord, mabaho na po yan. Sabi ni Jesus, di ba sinabi ko sa inyo, if you will believe, you will see the glory of God. Ang sabi ng Panginoon sa 10 ketongin, go, show yourselves to the priest. May keto nga sila eh. Hindi sinabi, Lord, pagalingin mo muna kami. Saka kami magpapakita. No! Nung sila po'y humahakbang na, saka sila gumaling. Importante po ang elemento that you act by faith. Last, and we close, the winning attitude, pakisabi po, obedience. Let us go up. Pag binasa niyo po yung buong context, wala na po akong mahabang oras, ang salitang wholly followed the Lord mentioned several times in the scriptures. Si Joshua at si Caleb, especially Caleb, kilala siya sa kanyang obedience sa Diyos. I pray today, kung mayroon pong winning attitude, yung pong pagsunod natin sa Panginoon. Ngayon, punta po tayo sa ikatlong puntos, then I close in 5 minutes. How to have a winning attitude. Pastor Joey, let me give you and share with you this morning mga practical na bagay po to have winning attitude. 1, evaluate your present attitude.
take an inventory or attitude inventory. Evaluate po natin. Ako po yung naniniwala, nakikinig po kayo sa akin kanina pa, ilang minuto na kayong nakikinig. Nagkakaroon ka ng inventory ng sarili mo. Tinatanong mo, anong attitude ko? Negative? Positive? Winning? Defeating attitude? Anong mga attitude meron po kayo for the last 2 weeks? Yung confession. Alam niyo, makikita niyo po yung attitude niyo sa pamamagitan ng sinasabi mo. Sa asawa mo, sa anak mo, at sa paligid mo. Tumingin po kayo. Yung mga lumabas po sa bibig natin ay reflection ng ating attitude. Pag sinabi mo, di mo kaya yan, ikaw pa. You know, sometimes, hindi natin alam, may mga attitude tayo na self-defeating attitude. Take an inventory. Kaya nga po, sa strategic planning, ang magpapacilitate, ang itatanong, where are you now? Or where are we now? Nasaan po kayo? Positive? Negative? Anong klaseng attitude meron ako ngayon? Kayo lang po nakakaalam niyan. Kailangan po, yung attitude natin, ito pong mabigat. Please, tumingin po kayo. Ito pong mabigat na natuklasan ko. Sometimes, we know that our attitude was wrong. Ang pinakamasakit, we feel comfortable sa maling attitude. Yan po ang pinaka-worst. Alam mong mali, pero bakit komportable ka na? Yun ang pinaka-worst. You know, it was wrong. And then, you are comfortable to that defeating attitude. Kaya ang tanong, are you governed by defeated or positive attitude? Importante po yun. Number 2 po, choose positive attitude. Pakisabi sa katabi mo, choose positive attitude. Your attitude is your choice. Oh, yes, it is your choice. Kung nakasimangot ka po ngayon, pinili mo po yan. Sige, piliin po natin ngumiti. Ngitian natin yung katabi. Yung pinakamaganda. You see, it's a choice. Maski ang tanong, Pastor Joey, ano ba ang una, choice or circumstances? Oh, magandang tanong, di po ba? Binabasa ko po ito eh. Ano ba ang una? Minsan, bago dumating ang sitwasyon, dapat may desisyon ka na eh. Example, si Daniel. Daniel chapter 1 verse 8. Bago pa po dumating yung panahon na ipakakain sa kanila yung maruruming pagkain, may desisyon na siya eh. Basahin po natin. But Daniel, that he would not defile himself. Ako po, may decision na po ako. Hindi ako magiging unfaithful sa asawa ko. May decision na ako. Bakit? Kasi pag ala kang desisyon, pag dumating yung tukso, mas malakas. Are you there? Mukhang alaho akong kausap. Sasabihin mo, hindi ako magiging unfaithful. I will do what is right. Pero may mga panahon, nauna yung circumstansya. Example, please, look at me. Kagaya nung kay Job, hindi niya alam mamamatay ang mga anak niya. Nauna yung circumstansya. Now, the attitude is a choice. Will Job curse God or bless God? Dumating ang circumstansya, hindi siya handa. Sabi ng asawa niya sa kanya, Job chapter 2 verse 9, you cursed God and die? Yung asawa niya bumigay na eh. Pero alam niyo, iba ang theology ni Job eh. Verse 10, sabi ni Job, you speak as one, a populous woman speaks. Shall we indeed accept good from God? And shall we not accept adversity? It is a choice. Yung maging kontento, sino po naging kontento rito ng nakataon? Wala po. Walang pinanganak na taong may contentment. You learn to be content. Are you with me? Wala po akong kausap. You learn to be content. Sabi ni Pablo sa Philippians 4, verse 12 po, sabi ni Pablo, I know how to be abased. I know how to abound. Sabi ni Pablo, alam ko ang magutom. Alam ko. Sa NIV, sabi ni Apostol Pablo sa sali na ito, sabi niya, I know what is to be in need. I have learned. Pakisabi natin, I have learned
The secret of being content. Pakisabi po, in any and in every situation. Yung pong ating attitude ngayon, choice mo yan. Nakakulong po si Pablo sa Pilipos, pero sabi niya, chapter 4, verse 4, rejoice in the Lord. Nakakulong po siya. Pero sabi niya, sumulat siya, you rejoice in the Lord always. Ephesians 5:18, in everything, it is a choice. May choice ka. Magreklamo ba ako ngayon o magpapasalamat? It is a choice. Ngingiti ba ako ngayon o sisimangot? Magpapatawad ba ako o mapupuot? It is a choice. Magtatapos na ba ako o magpapatuloy? It is a choice. Number 3. Let go of the negative limitations in our minds and think positively. Minsan po, may mga negative na nalagay sa isip natin eh. Mga self-defeating, self-pity, negative thoughts, nag-take over. Kaya tayo naging negative eh. Piliin po natin yung positibo. Sabi ni Pablo sa Filipos 4:8, whatever is good, whatever is pure, whatever is noble, whatever is right, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything, excellent, praiseworthy. Pakibasa po yung huli. Sabay-sabay, 1, 2, 3, think. You see? Anong ibig sabihin? Kapag ang binulay may mabubuting bagay, nagiging positibo po yung attitude natin. Pakisabi po, winning attitude. Si Elijah, chapter 18, may winning attitude. Ang tapang, 850 prophets, kalaban isa lang siya. May winning attitude. Pagdating sa chapter 19, hinayaan niya ang self-pity pumasok sa kanya. Chapter 19, 1 Kings, verse 4. Nung pumasok yung self-pity attitude, natalo within si Elijah. Kaya ang prayer niya, sabi niya, I have enough, Lord. Take my life. I am no better than my ancestors. Kanina lang sa chapter 18, may winning attitude. Pagdating sa chapter 19, why? Ang isip po natin, hindi laging winning attitude meron. Aminin natin, minsan may defeating attitude. It's up to you. It's up to me. Hindi po nakaset ang isip. Minsan pumapasok yung negatibo. Anong gagawin mo? Anong gagawin ko? It's a choice. Number 4, malapit na po ako, meditate on the Word of God. Pakisabi sa katabi mo, meditate on the Word of God. The Word of God is your source for having winning attitude. Kaya ang unang ginawa ng Diyos kay Joshua, sinabi ng Diyos kay Joshua, meditate on the Word of God day and night, that you may careful do accordingly all things that is written in it, and then you shall have good success. Bakit gusto ng Diyos na si Joshua mag-meditate ng Word of God? Yun po ang source ng winning attitude. Sa mundong ito po, ang pinaka-source ng winning attitude, meditation of the Word of God. Tumingin po kayo. Huwag po kayong lalabas ng bahay o lilipas ang isang araw na walang Word of God sa isip nyo. The best source of a winning attitude is the Word of God. Yun po ang problema natin eh. Dumating po ang panahon, mukhang napabayaan na natin yung salita ng Diyos. Bakit po nagsimula ang Diyos dito kay Joshua? Kasi po, yung winning attitude, kailangan ni Joshua, pangungunahan niyang mga tao sa promised land. Pag wala po siyang winning attitude, yung mga tao wala din. We need to have a winning attitude. Ang mga tatay, ang mga nanay, tayo po ang unang dapat may winning attitude sa bahay natin. Say amen. Ang mga anak natin, mag-impart tayo ng winning attitude sa kanila. Sasabihin natin, anak, kaya mo yan. Magtatagumpay ka. Maganda ang plano ng Diyos sa buhay mo. Say amen. Implant to them the winning attitude. Number 5. Pakisabi sa katabi mo, pray. Enter your secret place daily. To have the winning attitude, please, tumingin po kayo. Huwag kayong lalabas ng bahay na hindi nananalangin. Ako po, pagsasakay ako ng sasakyan, sabi ko, Lord, dagdagan mo ako ng pasensya. Yes, I always pray. Bakit?
Alam ko yung attitude ko eh. Baka magreklamo ako sa traffic. Tama po ba? Baka yung hindi gaanong magalang na driver, magalit ka. Alam mo yung attitude mo na dapat mong ipag-pray. Say amen. Say amen. Alam mo yung maliit na bagay, pwede mong palakihin. Why not pray and ask God, Lord, alam kong this attitude is wrong. Enter your secret place and pray at sabihin mo, Lord, give me the strength to overcome this attitude, Lord. Give me, Lord, the right attitude. Sasabihin ko po sa inyo, hindi naman po madali lahat ng sinasabi ko. Pastor, sinasabi mo lang yan eh. Pero ang totoo, hindi madali. Totoo po yun. They will not be done overnight, but it will be done. Hindi po siya mangyayari ng mabilis, pero mangyayari po siya. Say amen? Hindi po ito easy, pero proseso po. Kaya tayong baguhin ng Diyos sa kanyang himala at sa kanyang habag. Say amen. Say amen. Pakisabi sa katabi mo, right confession. Alam niyo po, ang positive attitude nakita ko nagsisimula sa pagsasalita ng mabubuting bagay. Si Kuya Ed po, si Brother Eddie by the way, sabi niya, always speak good things. That is number 6. Because death and life are in the power of the tongue. Sasabihin mo, I'll be good today. I'll be humble. Mas mapagtiis ako. Mas uunawain ko yung ibang tao. You need to confess that. I'll be a good father. I'll be a good son. You need to say it. Magiging mas maunawin ako sa asawa ko. Magiging mas mabuti ko sa pakiugnay sa kapitbahay ko. Are you there? Right confession. Say it. I'll be humble. Handa ako magpakorek pag ako iko-correct. I'll be good to people. Mas uunawain ko yung iba kaysa unawain nila ako. It takes the right compassion. Pastor, why are you saying that? Kasi po yung winning attitude nagsisimula po sa pagsasabi mo sa araw na ito, Lord, I'll be good, I'll be better. Speak good things. Last, walk by faith. Pakisabi sa katabi mo, walk by faith. Sa panahon po na negatibo, at alam kong madalas po negatibo, inaasahan ng Diyos, you walk by faith. Pastor, kahit wala ako nakikita, yes. Na maganda, yes. Inaasahan ng Diyos, you walk by faith. Tingnan niyo po ito, Habakkuk 3, 17 and 18. Tumayo po tayo, mag-e-end po tayo rito sa verse na ito, babasahin lang natin. Gusto ko pong tingnan niyo ang positive faith ni Habakkuk. Babasahin po natin. Ready na po ba kayo? 1, 2, 3. Though and the grapes of the vine, though the olive crops fails and the fields produce no food. Pakisabi mo sa katabi mo, yet I will rejoice in the Lord my God. Tumingin po kayo. Marahil sabihin mo, Pastor, wala ako nakikitang dahilan para maging masaya ako. Hindi ka pa pwedeng maging masaya sa relasyon mo sa Diyos? Can you not rejoice in God? Hindi po ako naniniwala na hindi mo kayang mag-rejoice. It is a choice. Walking by faith, it is a decision. You walk by faith. It is a winning attitude. Lord, I will walk by faith. Kahit nakikita ko ganito ang nangyayari, I will walk by faith. Naniniwala ako, you will make a way, I will walk by faith. Yung mga sinasabi ng tao ganito, sasabihin mo, still I believe in God. May gagawin ng Diyos. We end with this song. Join hands as we sing, God will make a way, and we will pray, God will make a way when there seems to be no. Join hands, please. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Draw me closer to His side. With love and strength for each new day. He will make a way.
Saglit po. Pastor, ang bigat-bigat nga ng problema ko eh. Ang dami nga, imposible. Yun nga yung you walk by faith eh. You believe that God will make a way. That is faith. Lord, mabigat ang kalagayan. Yes, you're not denying that. Pero naniniwala ka, God will make a way. You walk by faith. You believe God. Sino po naniniwala, God will make a way? Sige po, ipanalangin niyo po ang inyong kalagayan and I will pray for a while before we end with this song. Father God, I pray that today, yung mga defeating attitude, doubt, critical spirit, rebellious spirit, fear, will be lifted in our hearts, in our minds today. Pakitaas nga po ang kamay. Sabihin po natin, tinatakwil ko lahat ng defeating attitude. Attitude of doubt, I renounce in my thoughts, in my heart. Attitude of fear, I renounce in my heart. Critical spirit, I renounce in my heart. Rebellious spirit, I renounce in my heart. And fearful spirit, I renounce in my heart today. At sa oras na ito, I lose the spirit of faith, hope, confidence, trust, love, confidence, courage, obedience, and action. Pakilagay po yung kamay sa ulo, sandali. Father God, I pray, lahat ng negatibong kaisipan, maging yung mga kaisipan, mga binanggit sa kanila, against them, mga pagkutya, pangmamaliit sa kanila, I pray it would be lifted today. May them realize, Lord, today, allow them to realize that they are a child of God, they are blessed, and through your grace, magagawa namin ang iyong kalooban. Gusto ko pong ipag-pray niyo ang inyong mga pamilya with a positive attitude, winning attitude na ang Diyos ay may magagawa sa inyong pamilya. Pray for your family. Pray para sa inyong relasyon with a winning attitude na may magagawa ang Lord. Pray with a winning attitude of faith and confidence. Thank you, Lord. Magpipray po ako. Pakitaas po ang kamay. Be-bless ko po kayo. Allow me to bless this congregation. Father God, I pray na i-bless mo ng kalusugan at kalakasan ng bawat tahanan. This is your will, Lord. Ialis mo po ang sakit at karamdaman. I-bless niyo pa po ang mga mag-asawa ng maraming masayang panahon ng pagsasama. Bless mo ang kanilang hanap buhay at patuloy silang maging pagpapala sa iba. Proteksyonan mo sila sa araw-araw sa lahat ng gawa ng kaaway. Keep them blessed, keep them anointed. Keep them united in love ang kanilang mga sambahayan. And continue to give them the winning attitude. Panginoon, meron po kaming faith today at nagtitiwala po kami that surely goodness and mercy shall follow us all. Dadaloy ang inyong pagpapala sa aming buhay. Ito po ang aming positive faith. Kami po'y mapagtagumpay. Kami po'y pagpapala. At kami po'y magiging pagpapala. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po'y magsabi ng Amen and Amen.